Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos, manamahal. God bless po sa awiting ating pong inandog sa ating dakilang Diyos. At tayo po manamahal ay dadapon na po sa napakahalagang bahagi po ng ating pong palagawain, ang pakikinig ng banal sa ating Diyos. At dadalhin po sa atin ating God ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Greg. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. At patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Malugod po kami bumabati sa ating sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, magandang gabi po sa inyo. Sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran po natin sa Metro Manila, mga kapatiran po natin na nasa ibayong dagat, maligayang panonood po sa inyo. Sa lahat po ng mga masugid po natin mga sumusubaybay ng ating banal na gawain, isang kagalakan po para sa amin na tayo po ay nagkakasama-sama sa tuwing tayo po ay may banal na gawain. Puri po ng ating dakilang Diyos, maminamahal. Excuse me po, tayo po sa panandaliang manalangin muna, mga minamahal, pang minsan pa maintindihan po natin mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat pabagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, aming mga kamalian, mga Panginoon. Patawarin mo po kami, linisin po aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Mga minamala, Panginoon, alang-alang sa iyong kabutihan, kagandang loob. Bigyan mo ng kagalingan, ng kamatagin, ng karamdaman, magimala po kayo. Sa lahat ng mga nanonood, mala Panginoon, ipagkaloob mo naman po kalma kahilingan, naman po kalma pre-request na ibinibigay nila, mala Panginoon. Pagpalain mo po, mala Panginoon, ang imang banal na salita at aming sinasaway, ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ng ating dakilang Diyos, paminamag kahit buksan po muna natin ating mga pambungad na talata dito sa Isaiah 65 verse 24, tsaka John 11:22. Basahin po natin mga talata. Dito po sa Isaiah, Kabanatay 65, talatay 24, ganito po ang pagkasabi. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila ay nagsasalita, aking didinggin. Dito po sa John chapter 11 verse 22. At ngayon man may nalalaman ko na, anumang hingin mo sa Diyos ay pagkakalob sa iyo ng Diyos. Amen. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, what to do when God doesn't answers our prayer. Ano ang dapat po natin gawin, maminamahal, kung hindi po tumutugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Mga minamahal, sa mga talatang binasa po natin, ito po ay pangako ng Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos ay marunong tumupad sa kanyang mga pangako. Lahat, mga minamahal, na mga pinangako ng Diyos, nangyayari na po dito sa banal na kasulatan. At sabi po rito ng mga talatang binasa po natin, mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, akin silang diringgin. Sinabi mismo ng ating mahal na Panginoon yan. At ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, sabi, nalalaman ko na anumang hingiin natin sa Diyos ay ipagkakalob sa atin ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, maminamahal, napakadaling tugunin ang ating mga panalangin. Pero may mga dahilan, maminamahal, bakit minsan hindi pinakikinggan ang ating mga panalangin. Meron pong panalangin o meron pa mga dahilan yan, maminamahal. Hindi nangangahulugan na tayo po, mga minamahal, ay pinabayaan na ng Diyos at hindi nangangahulugan, mga minamahal, na iniwan na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, dapat malaman po natin ano pong gagawin kapag hindi po pinakinggan muna ng Diyos ang ating mga panalangin. Dito po, unang-una, sabi po rito ng Psalms 37 verse 7, sabi po rito, wait patiently and wait God's timing. Hintayin po natin, mga minamahal, ang tamang panahon at ang sabi, wait patiently. Tayo po, mga minamahal, ay maghintay na mayroong pagtitiis. Basahin po natin Psalms 37 verse 7, kaya hindi basahin po natin ang talata. Dito po sa awit, Kabanatay 37, talatay 7, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya.
Huwag kang mabalisa ng dahil sa kanya na gumiginhawa sa kanyang lakad, dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga makasamang katha. Amen. At sabi, rest in the Lord and wait patiently for Him. Wait patiently, maminamahal. Maghintay tayo, sabi rito na may pagtitiis. Maminamahal, minsan sinusubok tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon kung mga minamahal karapat dapat po tayo, maminamahal na tugunin sa ating mga panalangin. Kasi, maminamahal, gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon ay makita po yung ating katapatan. Hindi tayo nag-aalinlangan, maminamahal. Katulad po ng mga nangyari po ng kapanahon ni Elias. Nanalangin siya, mga minamahal, na huwag umulan at hindi po umulan sa loob po, mga minamahal, ng 3.5 years. Mga minamahal, si Joshua, mga minamahal, nanalangin na tumigil po ang araw na huwag mo nang lumutan. Kailangan manatiling madilim, mga minamahal. Imbis na sisikat na ang araw, mga minamahal, na natiling madilim. Maraming mga himala, mga minamahal, si Moses na nanalangin na mahati po ang dagat. Talagang imposible. Imposible sa lahat ng imposible. Maminamahal, nahati po ang dagat at nakalakad po sila doon sa gitna ng dagat na hindi sumakay ng barko. Kaya marami po mga dahilan, maminamahal, upang magtiwala po tayo sa ating dakilang Diyos. Yung mga karamdaman natin, yung mga problema natin, ano man ang mga pangailangan natin, napakaliit lang sa Diyos niyan. Napakadali para pakinggan ng mahal na Panginoon ang ating mga panalangin. Pero tinuturuan niya tayo, mga minamahal, na magtiis. Sabi nga rito, kung mababasa po natin ng James chapter 5 verse 7, talo natin ng verse 10 hanggang 11, sabi po rito, mga minamahal, para tayong magsasaka. Kailangan magtiis tayo gaya ng magsasaka. At ang sabi ng Biblia, mapalad, mga minamahal, ang mga Kristiyanong matiisin. Tinuturuan lang tayo ng malapang na magtiis. Kaya minsan, mga minamahal, hindi karakadaka pinakikinggan ng ating mga panalangin kasi ayaw ng malapang na maging spoiled po tayo. Talagang tutugon ng Diyos, mga minamahal, sa ating mga panalangin, pero gusto niya, mga minamahal, na meron po tayong pagtitiis. Sabi, wait patiently, wait God's timing. Sabi rito, basahin po natin ang James chapter 5 verse 7, talo ng 10 hanggang 11. Dito po sa James chapter 5 verse 7, talon sa 10 hanggang 11. Magtiis kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan na magsasaka ang malagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Sa 10, una ninyong halimbawa ang pagbabata at pagtitiis. Mga kapatid, ang mga propeta ang nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinangyayari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na paghabag at pagkamaawain ng Panginoon. Amen. Yan po, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan. Magtiis tayo, maminamahal, sa pagparito ng mahal na Panginoon. Gaya ng magsasaka, sabi narito, inaasahan ng magsasaka ang malagang bunga ng lupa. Inalintulad, maminamahal, ang pagtitiis natin katulad ng pagtitiis ng magsasaka. Ang magsasaka, maminamahal, nakita nyo, wala nang pinakamabigat na trabaho, maminamahal, kaya nga marami na pong umaalis bilang mga magsasaka. Biro mo, maminamahal, napakatagal na pagtatanim. Una-una, bubungkalin ng lupa. Pagkatapos niya, pag naitanim niya yung kanyang mga pananim, gigising na madaling araw, maminamahal, at didiligan ng kanyang mga pananim. Lalagyan ng pesticide, lalagyan ng insecticide. Tapos, titignan niya, maminamahal, talagang aga pa lang, maminamahal, ay gigising na madaling araw para mabantayan niya ang kanyang mga pananim. Yun ang sinasabi ng Biblia, maminamahal. Sabi, inaasahan ng magsasaka ang malagang bungas ng lupa na may pagtitiis hanggang tanggapin ang ulang maaga at huli. Sabi, tularan natin ang pagtitiis, maminamahal, ng mga propeta na nagsalita sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sabi, nabalitaan niyo ang pagtitiis ni Job at nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos ang pagkahabag at pagkamaawain ng mahal na Panginoon si Job. Maminamahal, dating napakasagana ng buhay, napakaganda ng kanyang kabuhayan, meron siya 10 magagandang mga anak, meron siyang mga tupa, meron siyang mga alagang hayop, meron siyang mga bakahan, meron siyang mga kamelyo, meron siyang mga katulong, maminamahal, at higit sa lahat, mga minamahal, siya po'y napakalapit sa Diyos. Pero nakaranas siya na sinubok ng ating mahal na Panginoon.
nawala ang kanyang mga kabuhayan, nawala ang kanyang mga alagang hayop, nawala ang kanyang 10 anak, nawala ang kanyang kalusugan, mga minamahal, nagkaroon siya ng karamdaman. Maging ang kanyang asawa, iniwan po siya, mga minamahal. Pero sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, nabalitaan nyo, sabi, narito mapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano lubos ang pagkahabag at pagkamawain ng mahal ng Panginoon. Kung mabasa nyo ang Biblia, mga minamahal, nung nasubok ng mahal ng Panginoon ng pagtitiis ni Job, dinoble po yung kanyang ari-arian, dinoble yung kanyang kabuhayan. Ayo, kanyang mga alagang hayop, naging doble yung kanyang bakahan, naging 1,000, yung kanyang mga tupa, mga minamahal, yung kanyang mga alagang hayop, yung kanyang anak, bumalik uli, nagkaroon siya ng 10 muling magandang anak, nagkaroon siya ng magandang asawa uli, gumanda ang kanyang katawan, nawala na po ang kanyang karamdaman na nabukol mula ulong hanggang paa, at ang sabi ng Biblia, minamahal, dumoble ang kayamanan ni Job, sapagat nakita ng Diyos ang pagtitiis ni Job. Ganyan po, minamahal, kaya nga, ang pagtitiis dito, minamahal, ay makikita nyo, katulad po ng isang babaeng balo na laging humihingi ng tulong doon sa hukom. Pero dito ikumpara nyo, minamahal, dito sa Lucas 18, talatang 1 hanggang 8. Itong babaeng balo, lumalapit po yan sa masamang hukom. At araw-araw, minamahal, humingi siya ng katarungan para tugunin, minamahal, yung kanyang kahilingan na maipagtanggol siya, minamahal, sa korte. Maibigay yung panig niya sa korte. Pero, minamahal, ito po'y masamang hukom. Pero, ito po'y laging ginagawa ng babaeng balo, minamahal. Sabi ng hukom, baka ako'y kulitin ito, ay tugunin ko na lang, ibigay ko na lang yung kanyang kahilingan. Ang tawag dito masamang hukom, pero ang ating mahal na Panginoon ay napakadakila, napakamabuti. Ito masamang hukom inalintulad, minamahal, ito pong tungkol sa pagtugon sa panalangin. Kung ang masamang hukom ay tumutugon, minamahal, sa kahilingan ng babaeng balo, lalo na yung napakadakilang Diyos na napakabait, minamahal. Ito po ay inihalimbawa lang sa mga lumalapit sa Diyos para mga maikumpara natin na ito ang masamang hukom ay naibigay yung hinihingi ng babaeng balo para hindi magpabalik-balik, hindi siya palaging kulitin. Lalo na po, minamahal, ang ating dakilang Diyos na napakabuti, napakadakila. Mas gusto niya nga, minamahal, na lagi tayong lumalapit sa Kanya upang lalo po tayong mapalapit, minamahal. Kaya tingnan nyo, Lucas 18 verse 1 up to 8, basahin po natin talata. Dito po sa Lucas, kabanata 18, talatay 1 hanggang 8. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Na sinabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoon madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi, datapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagamat di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayunman, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay gaganti ko siya, baka niya ako babagabagin ng pagkapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapainood sa kanila. Sa 8, at sinabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Amen. Tignan nyo, minamahal, ganun dapat. Ito po, napakasamang hukom, minamahal, ay pinakinggan yung daing nung babaeng balo, minamahal, sapagkat ang kanyang katuwiran, kaya nga pinakinggan, minamahal, ay para hindi na siya bagabagin. Pero kabaligtaran nito ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na Panginoon, minamahal, gusto niya lagi po tayong lumalapit sa Kanya, gusto niya lagi tayong dumadaing sa Kanya, gusto niya, minamahal, na kapag may mga problema, may mga karamdaman, may mga pangailangan,